po si Ana Ruby Geraldino, 43 years old po. Proud member po ng 4Ps po. Ako po ay kasalukuyang parent leader ng Barangay 637. And ako po ay isa ring barangay secretary ng mga senior ng aming barangay po. Bago po kami or ako makapasok sa 4Ps, ako po ay isang mahiyaing may bahay na ang inaasikaso lamang po ay ang aking mga anak, ang aking asawa, na ang aking ginagawa ay mga trabahong bahay lang po, maglaba, magluto, maglinis. Ako naman po, si Benito Geraldino, 47 years old ang asawa ko, ni Ana Ruby. At ako naman po ay isang kasalukuyang barangay tanod po dito sa aming barangay. Bago po kami mapasok sa 4Ps, ako naman po ay nagtrabaho sa isang bake shop bilang isang cake decorator po. Pero hanggang dumating yung time po na umalis na ako doon at nawala ng trabaho. At ako po ay pumasok bilang isang delivery rider. At kasalukuyan po, hindi na po ako naghahanap ng ibang trabaho kasi ginagampanan ko po yung responsibilidad sa mga bata sa school na makapasok sila sa school. Malaking tulong po sa akin yung pagiging delivery rider kasi yung oras, hawak ko po. At nagagampanan ko mabuti para makapasok yung mga anak ko ng mabuti. Mahatid sundo na sila magpalya sa school. Natuto ako makisalumuha sa ibang kapwa ko 4Ps member na bago. And doon natuto ako na muli sumunod sa kung ano man yung instruction na binibigay, yung mga documents na mga kailangan para ma-process yung mga pagiging miyembro namin ng 4Ps. Dahil sa 4Ps, nakilala din ako na leader ng aming barangay. Nagsimula sa pagiging assistant hanggang sa nagtuloy-tuloy na po yun na maging parent leader. Doon ko nakilala ako na kaya ko palang mamuno sa isang grupo ng mga tao. Lalo na po kung wala akong trabaho, napakalaking tulong po ng 4Ps sa amin lalo sa mga kailangan ng mga bata sa trabaho nila, project, lahat ng pangangailangan nila, provide namin kahit paano dahil sa tulong ng 4Ps po. Habang ako naman ay nagtatrabaho pero hindi talaga sapat yung ginigita, kaya dito ko talaga napatunayan na napakalaking tulong po ng 4Ps talaga sa amin. Isa din po sa pinaka-importanting natutunan namin at nai-apply po namin sa pamilya is yung pagbabudget po. Paano po babudgetin ang pera kung ano yung meron kami and yung pagpapahalaga po sa pag-aaral sa mga grants na natatanggap kasi kasama rin po iyon sa tinatake kung para saan po talaga yun, which is ina-apply po namin lalong-lalo na sa mga anak po namin sa pag-aaral po nila. Dahil sa 4Ps nabigyan ako ng pagkakataon na ma-appoint bilang dating kagawad for 3 years po yun. Dahil po doon, ako po ay mas nakatulong sa mga senior citizen po. Tinutulungan ko po ang aming mga senior citizen na maglakad ng kanilang mga senior citizen ID, booklet po, and then pag meron pong payout para sa ating mga senior citizen, national pension po, local government allowance po from City Hall ng Manila. Yun po yung mga ginagawa kong assistance po. And ako po ay nakaupo pa bilang barangay kagawad po. Ako rin po ang humahawak ng BAUSI, which is ang hinahawakan ko po noon ay ang pagtulong sa mga pamilya na medyo nagkakaroon po ng problema. Kumbaga, nandun po ako namamagitan sa kanila na baka sakali na maayos po yung mga pagsasama nila. And pag may mga outreach program po from halimbawa po sa mga ilang churches po, like Christian churches po, ako rin po yung nag-a-assist sa kanila. Pag may mga feeding program, ako po yung nag-a-assist sa kanila. And pag may mga students din po na nag-NSTP, rin po nag-a-assist, naghahanap po ako ng mga kung sino po yung magpa-participate sa mga activity ng mga students na yun. Kasi naniniwala po ako na yung ginagawa ko sa mga students na pagtulong ay maaaring gawin din po or kakailanganin din po ng mga anak ko. Kumbaga, good karma po yung magiging tulong sa mga. Bilang isang parent leader, may tungkulin po ako na kailangan ko ma-encourage lahat ng mga members ko po na umattend ng Family Development Session or FDS po. Isa pong paraan doon ay nagbabahay-bahay po ako and then ini-encourage ko rin po sila na magkaroon po kami ng involvement sa mga program ng barangay po namin like clean up drive. Ako po si Gunette Heraldino.
incoming fourth year po ako, studying sa University of the Philippines, Diliman. And ang tinitake ko po na program is BS Statistics, so Bachelor of Science in Statistics. So ever since bata pa, parang masaya na makakuha ng maraming achievements talaga. So even before maging part siguro kami ng Forbes, na-instill na ng parents ko or parents namin sa amin kung gaano kahalaga na nag-excel ka sa ACADS mo. Hindi para sa bragging rights or anything, but because makakabuti yun sa'yo along the line or down the line. So, nung elementary po, actually, accelerated po ako. So, nag-skip po ako ng isang taon. So, hindi po ako nag-grade 4. Yeah, hindi po ako nag-grade 4. So, nakapasok ako sa acceleration exam. Then, ayan, diretso grade 5. So, mas bata po ako sa mga batchmates ko ngayon ng isang taon or dalawa. And then, ever since then, parang, ayun, yearly, inaano ko na sa isip ko na dapat napakit ko ng stage yung prayers ko. Nung nakapasok kami sa 40s, as a monitoring child, parang masabi sa akin ng parents ko na dapat ma-achieve natin yung ganito para makastay tayo sa program kasi super nakaka-help siya sa amin as a family and sa pag-aaral namin and as family din para makasurvive kami sa everyday. So, pero actually, even before pa nung 40s, na-instill na talaga nila na dapat pumasok kayo sa school as much as possible, walang absent kung wala tayong valid reason, if kaya naman talaga natin. And not to brag, pero like laging nasa top honor every year, ganon, and then the top 10 ng school, ganon, and then ayun, luckily nakapasok ako sa PUP, so sa Polytechnic University of the Philippines. So ayun, I think malaking tulong yun for my parents kasi hindi nila kailangan magbayad ng tuition. So kahit na, diba, parang may top up for senior high schools, pero given our circumstances and yung level namin sa buhay, parang mahirap pa din siya tulad for my parents. So I'm really lucky makapasok ng PUP. Teach naman, ayun, I'm still lucky na scholar ng bayan, parang gano'n. Kasi nakapasok ko sa UP Diliman. So ayun, until now wala pa rin binabayaran ng tuition yung parents ko. And then, pandemic hit, so super hirap na for students like us kasi biglang learning, gano'n. And hindi na iwasan na parang nagkaroon ng fluctuation, like pagbaba ng performance sa school. Pero at the same time, inisip ko na parang despite yung hardship, nakikita ko yung hardship din ng parents ko. So, hindi ako pwede magpatalo sa hardship na nararanasan ko dahil sa remote learning. Ako naman po si Doreen Coralino, ang pangalawang anak po ni Ana Ruby at ni Papa Wilito. At ako po ay incoming grade 11 sa San Sebastian de Boletos, Manila. For me naman po, since elementary, I've been a consistent honor student. Pero simula po nung nag-junior high school na po ako, as much as naging consistent honor student pa rin po ako, tinatry ko na rin po na sumali po sa mga competitions. Nag-umpisa po ako sa mga, sa school pa lang po, school-based po na mga contests, which I am proud na napanalo ko naman po ang iba doon. I think na proud ako doon kasi grabe po yung tinalon ko na natatakot ako na magsalita sa harap ng mga tao. Marunong na po ako na magsalita at saka lumaban at hindi na po ako naging scared of what the outcome will be kahit po kapag po nag-compete po ako. Ako naman po si Antoinette Geraldino, bunsong anak ni Mama Ana Ruby at Papa Juanito po. Ako po ay kasalukuyang nasa 7th grade po sa Victorino Mapa High School nung nasa elementary pa lang po ako. So, when I was in 1st grade and 2nd grade, I think, lumaban din po ako sa MTOP noon. Although sadly we didn't place, that's okay because I know that we did our best and that's what's important. And then, I was also an honor student ever since I was in 1st grade until I reached 5th grade. And I graduated with high honors and I was also the one to deliver our graduation speech. Kung yung mapapayo ko sa mga kabataan, especially so mga 40s, I think we need to be grateful talaga, especially since nakakatanggap tayo ng grants, like napili tayo para matanggap ng grants, and yung grants na yun, ang purpose nun is for us to study talaga. So parang, since nakaka-receive tayo ng benefit, dapat alam natin yung responsibilidad natin as
beneficiaries at yun ay mag-aral ng mabuti. And sa pag-aaral kasi ng mabuti, doon tayo makaka-give back sa community din natin. So parang pumasok ka ng school, makinig ka sa mga teacher mo, intindihin mo yung mga lesson, and then i-apply mo yun sa community mo. Sana po mas lumawak pa ang programa natin sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program or Porpis po para mas marami pa po tayong matulungan, lalong-lalo na po ang ating mga kabataan na mas ma-encourage po sila, mga parents po na kagaya po naming mag-asawa na nagsisikap sa buhay, na gusto po mapag-aral ang aming mga anak. Sana po mas lumawak pa po ito, mas marami pa pong maging benepisyaryo ng programang ito ng ating gobyerno. Lalong-lalo na po ito para sa mga kabataan, gaya nga po ng sabi ni Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng ating bayan. Salamat po. Magandang araw po, ako po pala si Dexter Tino, Barangay Secretary ng Barangay 67, Zone 65. Nakilala ko po si Gawad Ana mula nung ako po ay umupo bilang Barangay Secretary mula po noong 2015. So, ganun na po kami katagal, nasa 10 years na po kami matagalan ni Gawad Ana. Pagkakilala po sa kanya bilang naging isa sa mga sangay ng barangay nito. May isang napakasipag na tao, maasahan, ngayon naman kung malaking umpag sa komunidad. Kapag may mga gatherings po dito sa barangay, napaka-active po niya. Isang tawag lang po ng aming kapitan, yan na po ang presensya niya. Sa mga nasalihan po ng org, siya po ay isang honorary member ng aming Senior Citizen Affairs ng barangay. Isa po siyang secretary ng mga senior citizen. Sa pagiging panunungkulan niya ng pagiging isang secretary, malaki na po ngayong pagtulong bilang secretary ng senior. Siya po ang nag-aasikaso ng lahat ng mga kailangan ng mga senior, especially po sa pagbigay ng kalimutan, pag-update po ng mga records, pag-update po ng mga bagong so nakikita ko po sa kanya bilang isang parent dito ng Porpis ay sadyang napakasipag. Sa kabila ng mga sinasabi at pinupul sa kanyang masasakit na salita, patuloy pa rin siyang lumingiti at ginagampanan niya ang trabaho bilang isang Porpis parent leader. Kaya po rito sa aming barangay, wala na po kami ibang masasabing maganda. Lahat ay ito na ang simula ng pagbabago. Wala sa pagkadapa, ako'y babangon. Isusulong ko'y adikaing umunlad at makatulong para sa pamilya at sa kapwa. Hilinangin sa mga palad ang bagong pag-asa. Pasan ko sa balikat ang mga munting pangarap, at ang bawat hakbang ay papunta sa tagumpay. Ako ang papanday ng aking buhay dahil kaya ko manin ang talino. Kaya ko sa kapwa ay tumulong. Kaya ko lumikan sa paligid. Kaya ko wayan ng kabataan, tumawid sa kaunlaran. Lahat ng ito ay kaya nating abutin. Kaya natin to. Kaya ko Pagyamin ang mga aral, pagyamanin ang talino para sa minimithing layuning masayang pamilya. Malakas na pangangatawan, mataas na antas ng edukasyon, nang may maayos na pamumuhay na sa akin ang pagbabago. Kaya ko ng lawin. Kaya ko halin ang kalikasan. Kaya ko kita ang galing ng aking lahi. Kaya ko Kapayan ng kabataan, tumawid sa kaunlaran. Lahat ng ito ay kaya nating makamit. Kaya natin kaya to. kong magpasa ng kahit anong pagsubok, kasama ang programang sa aming nakatutok. Ang timbo
pamilya. Kaya kong abutin aking mga pangarap sa biyayang binahagi sa mahirap. Ang buhay ay nahanap, kayang umasenso kung masipag ka at porsigido. Dagdagan ng tiyaga ko ang mag-uuki ng mga mitiin, buhatin sa mga bisigang pangarap, ambisyong makaahon at ang pamilya makabangon ng mamuhay ng maayos. Pagyamanin, tatalunin ang kahirapan, talino at lakas, sandata kung kailangan. Yan ang puhunan sa kaunlaran makatawid. Alam kong kaya ko sa biyaya mong hatiin. Pagyamanin ang talino